dyan? Yes, amen. Mga second time, ang ating online viewers, bro. Yung sa China, and sa Korea, Maresma, good morning. Good afternoon, good evening. Lagi sa Canada, Alaska, Brother Reggie, sa Kuwenta family. Amen, Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen, praise the Lord. Salamat sa mga pagpapala, sa kalakasan at buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo ba kung ang ating Diyos ay El Gibor, siya lang yung dapat natin pagkatiwalaan. Amen? Siya lang yung magliligtas sa atin kung tayo ay nakakaranas ng mga problema sa buhay. Amen. Kung tayo ay nakakaranas ng mga alalahanin, suliranin, kung tayo man ay nakakaranas din ng mga pagsubok o pag-alipusta o pagpangungutya ng mga tao. Kaya, kung hinahanap mo kapatid ay kasagutan, kung hinahanap mo ay ang kagalingan o kapayapaan, kapatid, sa ating El Gibor lamang natin matatagpuan. Amen. Praise God. Ang kahulugan ng El Gibor ay makapangyarihan. Ang kahulugan niya ay bayani at siya ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Ito ang ating El Gibor na pwede natin pangawakan at dito tayo magdidepende sa Kanya. Kaya praise the Lord sa ating Panginoon na ating El Gibor. Siya lang ang makapangyarihang Diyos na ibig sabihin ng El Gibor. Makapangyarihan siya yung ating Panginoong Jesus. Yes. Na magtutulong sa atin. Kung makapangyarihan ng Diyos, lahat ng mga imposibleng bagay sa ating paningin, sa Kanya ay posible. Amen. Lahat ng kaya gawin ng Diyos, kung ikaw nakakaranas ka ng sakit ngayon, mararanasan mo ang kagalingan sa Kanyang presensya. Yes. Kung ikaw ay may mga pagkukulang, mararanasan mo ang Kanyang provision. Hallelujah. Kung ikaw ay nakaalala, mararanasan mo ang Kanyang kapayapaan. Kaya, nararapat lang na siya'y purihin at sambahin ngayong umaga, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ready na ba kayo mga kapatid umawit para sa ating Panginoon? Yes, Lord! At alam mo ba, Brother Eugene, brief background lang nitong kanta na to, na-compose to during pandemic. Ito yung mga panahon na maraming nagugutom, talagang naka-lockdown tayo, Hindi ba kalabas? hindi makalabas. At ito din yung panahon na faithfully we acquired umulpak. Diba? Na kahit sa limited na amount na hawak-hawak nating pera, kung kailan pandemic doon mismo tayo nakaipon. Hindi pa enough, pero faithfully, bibili na namin ng lupa yan para sa bisitahan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa Luke 1:37, walang bagay ang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya ngayon, yung lupang binili natin last pandemic, ngayon, mga kapatid, nagagamit na natin para sa mga tunay nga, at siya ang makapangyarihan. Tunay nga, He is a mighty God. Kaya kung meron tayong pinagdadaanan ngayon na tingin natin imposible, itong awitin na to, mga kapatid, hindi lang basta to kanta. Ito'y deklarasyon that we have a mighty God. Walang imposible sa Kanya. Kaya sabay-sabay natin, ideklara sa buhay natin, we have the El Gibor! Hallelujah.
sabihin, kapatid, lahat ng kanyang mga pangako ay magiging matatag at maasahan. Amen? Amen? Kaya, kapatid, kung ang pag-asa natin ay nasa kanyang salita, kailangan natin ideklara. At laging idinideklara ang mga pangako nito. Panghawakan natin sa ating puso at isa sa buhay. Kaya, ready ka na ba, kapatid? Handa ka na na bigkasin ang kanyang mga pangako. Amen. Amen. Sabay-sabay tayo. God will bless all the works of my hand. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that raises up to accuse me. This benefit I will enjoy. My vindications comes from the Lord. I will thrive like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. And even in the old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me every day of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will bless me with many good things. I will experience God's goodness in the name of Jesus. And everybody say amen. Hallelujah. We claim your promises, O Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos, dakila at banal sa lahat. Ang mataas na papuri ay sa iyo lamang. Salamat, Lord. Nandito kami ngayon, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyo. Marami mang mga napagdaanan ngayong week, iba't ibang sitwasyon, pagsubok, problema, challenges. Pero salamat, dahil ikaw lang ang nakakapagbalik ng mga nawala sa amin. Yung nawalang lakas, pinapanumbalik mo ang kalakasan, Panginoon. Yung mga may sakit, pinapagaling mo na. Yung mga nanghihinga spiritually, ibabalik mo na yung apoy sa kanilang mga puso. Yung mga nalulungkot, dumadaan sa depresyon, binibigyan mo sila ng alim at kagalakan. At ang patuloy na sumusunod sa iyo ay lalo mong pinagpapala. Panginoon, ang iyong mga salita ay tunay na siyang nakakapagpabago sa amin. Ang iyong mga pangako ay tapat, Panginoon. At sa lahat ng panahon, ito ay aming maaasahan, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, i-declare na namin, Panginoon, yung katagumpayan sa lahat ng area ng aming mga buhay, Panginoon. At sa mga awitin ito, Panginoon, aming inaalay sa iyo upang ikaw ay papurihan, sambahin, awitan. At lahat ng katagumpayan sa aming buhay ay amin na tinatanggap in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Sabi sa Mateo 19:26, sa tao, ito ay imposible. Ngunit sa Diyos, lahat ay posible!
Buksan mo ang puso mo, maniwala ka, magpuri ka, buksan mo yung bibig mo, umawit ka sa Panginoon. Handa na ba kayo? Sino rito ready na maniwala na walang imposible sa Diyos? Sumigaw! Sa beses pa! Come on! Sinong may nais maranasan ng Diyos? Sigaw! Banal na Espiritu ang siyang pumusampay. Hallelujah! Amen! Dito, madalang maniwala, maniwala! Hallelujah! Maganda sa tuwa. O, isang beses pa! Sinong may nais maranasan ng Diyos? Sumigaw! Banal na Espiritu ang siyang pumusabay-sabay. Hallelujah! Meron ka dito at nakakawala. Amen! Sumigaw ng hallelujah. Sabay, hallelujah! Taas kamay ako, magpupuri sa iyo. Maghihintay ako, yes, sa pag-ibig sa iyo. Taas kamay, taas kamay. Taas kamay ako, magpupuri sa iyo. Maghihintay ako, sa pag-ibig sa iyo. Lahat ay posible, pangalan ni Jesus. Lahat ay posible, lahat ay posible, pangalan ni Jesus. Lahat ay posible, Sinong nagkalang tumagang ng biyaya? Kalugihan at tawa, hindi mawala. Sino dito? Sino dito? Ang Diyos ng pag-asa. Sumigaw ng hallelujah. Sa tuwa.
natin, hindi natin maiiwasan yung mga bundok ng pagsubok. May mga pagkakataon na parang napakataas na mga problema. Financial, emotional, spiritual. At nakapatanong tayo, saan ba magagaling yung sa lolo natin? Yung help, saan magagaling? Ang awitin na ito ay nagpapaalala sa atin ang isang napakalagang katotohanan na ang ating tulong ay nagmumula lang sa Diyos na siyang may gawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, walang sitwasyon na hindi niya kayang tugunan. Walang problema na mas malaki pa kaysa sa kapangyarihan niya. Isaiah 41:10 sabi dito, ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Ang Diyos never natulog. Diba? Hindi siya napapagod sa pagbabantay sa atin. Kahit sa gitna ng napakabibigat na pagsubok, siya ay naroon, nag-iingat, gumagabay at nagbibigay ng lakas. Kaya naman, kung ikaw man ay may pinagdaraanan ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos magpakailanman. So habang inaawit natin ito, purihin natin siya, pasalamatan natin siya, ibigay natin sa Diyos ang ating buong pagtitiwala. Hallelujah. Siya lang ang ating tanging saklolo. Siya ang ating sandigan. Amen. Bundok ng pagsubok, ako'y napatingin. Kailangan saklolo, saan manggagaling? Sabihin sa akin, nang ako ay manganib, kaya ako'y tumangin. Kinilig niya ako sa aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang hangat mundo sa Diyos na mula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hayaan mabuhay. Kasama mo siya mapagkailanman. Siyang nakakatingan at ating sandalan. Di na tutulog lagi ang pakantayan. Di maglaramdam sa init ng araw. Kahit lupan, di masasaktan. Thank you, Lord. Bundok ng pagsubok,
kahayang mabuhay. Kasama ko siya magpakailanman. Siyang tagapag-ibigay ang ating sandalan. Di natutulog, lagi kang mabantayan. Di nagtatanggap sa iyong araw. Kahit naman di masasaktan. Diyos ang sanlolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Hindi lang babago sa piling na hindi maaano. Diyos ang sanlolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Hindi lang babago, yes, Lord, sa piling niya hindi maaano. Ang natutulog sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di kahayang ang mabuhay. Yes, Lord, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapagdinig ating sandalan. Di natutulog, nagtatanggap sa iyong araw. Kahit naman hindi masasaktan. Bundok ng pagsubok, ako'y nakatingin. Kailangan sa lolo, saan man gagaling. Ang sabi ni Jesus in Matthew 7:20, because of your faith. If your faith is as big as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and the mountain will move. Because all things are possible. Hallelujah. Ano mang bukid na kinakaharap sa buhay mo ngayon, kung may faith ka, gaya lang sa maliit na mustard seed, you can tell to that mountain in your life to move. And you know, the presence of God is here. Yung next na kakatahin natin, declaring na walang imposible sa Diyos. At lahat ng naniniwala, gusto ko na itaas yung kanya mga kamay. I encourage you to give the best and the highest version. Hallelujah! Hallelujah! Sa Kanya na
nagagawa, higit pa sa aking tulong na ay maasahan. Laging may pag-asa, laging may pag-asa. Let me sing it one more time. Sa Kanya na makakagawa, higit pa sa aking tulong na ay maasahan. Laging may pag-asa. Mundo man ay binuhos iyong pangarap. Kapangyarihan ko'y walang hanggan. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay tayo. Sa Kanya nakakagawa, higit pa sa aking tulong na ay maasahan. Laging may pag-asa. Let's declare one more time, lahat natin laging may pag-asa. Laging may pag-asa. Mundo man ay bubuhos sa pangalan ng Panginoon. Lahat ba ay kaya ng Panginoon natin? Lahat ba ay kaya ng Diyos natin? Sabi walang imposible, pero sa buhay natin may mga kinakaharap tayo imposible. Sa mga sitwasyon natin may kinakaharap tayo mga imposible. Pero ang magandang balita, merong Diyos na makapangyarihan na kahit ang imposible ay naging imposible sa Kanya. Ilang beses nang napatunayan sa Biblia, ilang beses nang ginawa ng Panginoon ang mga imposibleng bagay. Wala na silang dadaanan pero hinati ng Diyos ang dagat para makadaan sila sa tuyong lupa. Kulang ang pagkain pero ang tinapay na 5 at 2 isda ay napakain ng 5,000 mga tao. Walang imposible sa Diyos. Lumubog lang ng 7 beses sa ilog Jordan. Gumaling at luminis ang ketonging siniman. Sa salita ng ni Jesus, gumaling ang mga may sakit.
Na kapag sinabi natin ang pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay malakas. Ito'y makapangyarihan. Ito'y tumapi sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito'y tumano sa kamatayan. Ito ay nagpalayas sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Come on, everybody. Lift your heads. Sa pangalan mo, Jesus, magtiwala. Yes, Lord. Ang kalakasan ko sa'yo nagmumula. Come on, lift up your voice to the Lord. Sa pangalan mo, Jesus. Hindi sa lakas namin. Hindi sa kaya namin, kundi sa'yo lang. Ang kalakasan ko sa'yo pa. Nakasalamin. Naniwala tayo. Sa pangalan mo, Jesus, nagtiwala. Ang lahat ng pangangailangan mo, ang kagalingan ay posible. Nagtiwala sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, ang kalakasan ko, Andiyan na ang himala! Yes! Do you believe it? Naniniwala ka na? Come on, let's clap your hands to the Lord! Yes, Lord! Everybody, come on! Walang imposible sa'yo. Yes, Lord! Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Lahat ay kaya mo. Let's praise our Lord and worship Him. Let's say to Him, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Lahat ay kaya mo. Walang imposible. Believe. Lahat ay posible sa mga naniniwala sa Kanya. Dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Ang pinakamahirap ay nagawa niya. Ibig sabihin, lahat ng pwede nating harapin
lalong may pagtatagumpay. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon, ipinapaalala mo sa amin na meron kaming Diyos na malakas at makapangyarihan. Na meron kaming Panginoon na ang pangalan ay malakas at makapangyarihan. Na sa kanyang pangalan walang hindi kayang gawin. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Wala akong mahirap sa iyo. Kaya Panginoon, maaaring sinasabi ng mundo, hanggang dito na lang kami, pero ikaw ay may magandang plano sa aming buhay. Maaaring kami ngayon ay lubog sa pagkakautang, pero kaya mong bayaran sa pangalan ni Jesus. Maaaring sinasabi, wala nang pag-asang magbago, pero kaya mong baguhin ang aming buhay. Maaaring kami ay sadsad na sa buhay, lagpak na, pero ikaw ay Panginoon na mag-aangat sa mga anak mo. You're a God of turnaround. You're a God of impossible. Yes, Lord. Kaya Lord, we believe, not in our own strength, Yes, Jesus. but in the name of our Lord and Savior Jesus, who conquered the grave, who is victorious, who is a living God. Amen. Makapangyarihan ka, Panginoon. Kaya Lord, kami ko'y patuloy na umaasa sa gagawin mo sa aming buhay. This year, Lord, we are declaring for your church, in our lives, for our family, this is a year of God's fullness. Yes. Kahit ang krisis ay hindi makakahadlang kapag pagpapalain mo na kami. Kahit ang bansa namin ay kaya mong baguhin. Kahit ang aming mga buhay, kahit ang aming mga leader, Lord God. Kaya Lord, wala kong imposible sa iyo. Lahat, Panginoon, pwede mangyari sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magtiwala sa pangalan mo. Magtiwala sa magagandang plano mo. At patuloy kami maglilingkod. Mananatiling tapat hanggang wakas. Sa pangalan ng aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng pinakamataas. Sa pangalan ng nakakailuloy. Sa pangalan na nagpapagaling. Sa pangalan na nagpapalakas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Everybody! Amen! 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 Praise the Lord! Hallelujah. Kaya nga yung pangako ng ating Panginoon, yun na lagi natin sinasabi. In Ephesians chapter 3 verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa maaari nating hingin at isipin ayon sa kapangyarihan na nasa atin. Mga kapatid, ito yung paalala na yung kapangyarihan na yun na sinasabi sa salita ng ating Panginoon ay parehong kapangyarihan na nasa iyo ngayon. Kaya yung mga imposible, posible sa ating Panginoon. Ganun din, meron tayong kapangyarihan. Para yung mga kapatid natin, meron tayong kapangyarihan magpatawad sa bawat isa. Meron tayong kapangyarihan para palakasin ang bawat isa. Kaya let's use that power to share the love and light coming from our Lord Jesus Christ. Come on, church, let's go around. Let's greet one another. Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman.
second time we're here in Jesus Coffee Church. Again, I'm Sister Isabel. And yung ating online church, hello. Hindi ko ay naitag for the very first time, highly time. New blessing at yung mga kids natin na nandito ngayon. Ayan. Welcome. And we have kids church sa likod po at meron tayong mga pinipare, yung mga teachers nila. And we are so excited to announce that DBBS 2026 ay tapos na po at mamaya na ang graduation. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga supporters natin, sponsors, yung ating mga teachers, yung ating mga volunteer workers, lahat ng mga parents, yung mga students natin. Salamat sa isang matagumpay na misyon ng ating Panginoon na naganap this week. 5 days po yun. Salamat sa continuous strength na ibinibigay sa lahat po na kumbaga nakasama namin. Talaga naman na nag-volunteer, nagluto, ayan. Ang gusto ko lang i-share kung paano pinagkakasya ni Lord yung mga pagkain. Kung makikita niyo yung lalagyanan namin, kung saan kinukuha yung pagkain. Isang ano lang siya, Tupperware na na parang Durabox gano'n, na clear. Doon kinukuha yung pagkain at napapakain namin ang more than 100 po, kasama na ang workers. Kaya yun palang, grabe, talagang magpapasalamat, talagang walang imposible kay Lord. At alam niyo ba, syempre, gusto ko lang din i-share, itong mission na ginagawa natin hindi naman din papayag ang kaaway na gano'n-gano'n na lang yun. Na-harvest kayo ng maraming bata, isasama niyo pa yung mga magulang. Kaya naman, itong week na to, alam niyo ba yung may-ari ng lupa na inaay natin na para maging parking nandoon sa malapit lang doon sa church? Sa matagal na panahon, hindi siya nagpaparamdam. Biglang pumunta doon yung may-ari ng lupa at gumanyan. Kasi naman, hindi natin alam yung mga kontraktor natin pala. Doon nagtambak ng mga ibang mga basura, gamit, mga bakal, mga bato-bato. Ayan, nakikita niyo yung buntok ng basura na mag-opening. Ayun, doon din natin tambak yung iba. Kaya naman itong may-ari na to, naku, nagreklamo. Kailangan maalis niyo yan ngayon din dahil bukas meron akong buyer. Hindi na namin alam gagawin namin. Dahil sabi, trespassing yung ginawa niyo. Meron pong harang. Sabi gano'n. Ay naku, talagang ginawa po namin. Talagang after po ng DBBS, praise and worship, nanalangin kami ni Pastor. Salamat sa mga kapatid natin. Dahil meron, magagastos tayo ng malaki, panghapon, ng mga bakal-bakal doon. Sabi ng isang kapatid natin, para hindi tayo gumastos. Magtawag tayo pumunta tayo ng junk shop para sila nang kukuha. Thank you Lord dahil nakakontact tayo ng junk shop. Naghintay tayo ng hapon. At medyo malaki-laki pa yung kukulangin natin, lalo na may graduation DBBS. Sabi ko, paano na yan? Gagastos pa tayo. Magpapahakot pa tayo. Pero purihin ang ating Panginoon dahil nung umaga problema. Pagdating ng hapon, naging solusyon dahil nakabenta tayo ng bakal. Pagdating sa ating graduation ngayon. Kaya thank you Lord, purihin ang ating Panginoon. Napakagandang testimony ng ating DBBS 2026. Pero meron pang mas magandang balita ang naghihintay sa atin. Kilig-kilig, excited nung nabasa ko ang kanyang testimony. At siya na ang magkukwento sa inyo na nangyari sa kanyang buhay kung paano kumilos ng makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya hindi ko napapatagalin pa. Let me call on Sister Kay Russell Cuenca. Thank you, Lord. Isang malakas na palakpakan mo dyan para kay Lord. Hello po. Alert. Thank you, Lord. Nakabahan ako eh. Isa pong palakpakan muna para kay Lord, please. Thank you, Lord. Hindi ko alam paano sumunod mo. So, kapagpalang tanghali, mga kapatid. Ako nga po pala si Russell K. Cuenca or mas kilala bilang Sister Yaya ng Women's Ministry. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung gaano kumilos si Lord sa buhay ko. Dati, sa totoo lang, galing din ako sa iba't ibang church. Pag Sunday, worship,
Amen, amen. Pero minsan nagkikiba ang buhay ko pagdating ng Monday to Saturday. Balik sa pasunod-sunod na bisyo, sigarilyo, konting alak, sugal, nood ng kung ano-ano, at patol kung kanina-kanina. Ay. At tanda ko pa dati, since nakakarinig ako ng salita ng Diyos at active sa church, dumating sa point na feeling ko yung paniniwala ko lang ang tama. At nagiging mali yung paniniwala ng iba. Tipong sa kagustuhan kong maging maka-Diyos, nalilimutan ko na pala maging makatao. Hanggang sa, syempre, nag-backslide, nagpahinga sa paglilingkod, at bumalik sa mga makamundong gawain. Isang araw, nanalagan ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan niyo naman po ako ng partner. Pero po sana this time, lalaki naman. Gusto ko po sana yung matangkad, yung kalbo, at medyo mukhang bad boy. At eksaktong-eksakto ang binigay ni Lord sa akin. At nakilala ko si Brother Michael. Give me you. Tanda ko pa noon, tuwang-tuwa sa akin yung family ko nung shinare ko sa kanila na may naliligaw sa akin lalaki. Since first boyfriend ko siya, syempre may nagkaroon ng mga konting adjustment na di ko sure kung mag-work yung relationship namin. Naalala ko pa first date namin sa mall. Aba, inawakan agad yung kamay ko. Syempre nagulat ako kasi first boyfriend ko nga siya, di ba? Tapos, pero mas nagulat siya. Kasi iniba ko siya sa pack. Ganun na naman talaga siya. Pero sabi namin nag-usap kami ni Brother Michael na, tara, i-try natin. At di namin napapansin na matagal na pala kami ng patagal. Yung araw, nagiging buwan, yung buwan, nagiging taon. At yung taon, naging solar system. Ay, hindi nag-gets mo, diba? Thank you, Lord. So, saan ba ako? Nawala na, Thank you, Lord. So, muli po akong bumalik sa paglilingkod. Pero this time, sa ibang church naman. Pero tulad ng dati, walang pagbabago. Balik sa dating gawain makamundo after ng service at parang mas lumala pa ako. Hanggang si Brother Michael ay nakahanap din ng sarili ng church. Akala ko hindi maapekto ang relasyon namin since magkaiba kami ng paniniwala. Hanggang patagal napapadalas yung mga away namin at nakakalungkot isipin na yung isang bagay na dapat na magpapabay sa amin yun yung sumira ng relasyon namin. Next page. Thank you. Kaya sa katagalan, syempre, pinili na lang namin yung isa't isa. At di na muna natin sa mga kanya-kanyang mga simba. Nag-back to school ako noon sa tulong ni Mama. Thank you lang sa buhay ng nanay ko. Ma, alam ko mapapanood mo to. Sorry ma, nanigil niyo ko dati. Sensya na po. Kasi di alam ang nanay ko, parang siya lang yata yung dati yung hindi nakakaalam na nanigil niyo ako. Lord, ma, sorry ma. Sorry to you. At yung nasa tulong ng nanay ko, nakatapos ako, nakahanap agad ng trabaho at hanggang sa nag-negosyo na lang kami. Pumasok kami sa kung ano-ano pagkakitaan, pero nakakapagtaka. Sa kabila ng liksi ng katawan at sipag, parang hindi nagbubunga ang paghihirap. Kumikita kami pero wala kaming ipon. Kung saan pupunta ang pera. Parang walang direksyon ng buhay. Walang plano. Parang just go with the flow lang kaming mag-partner. Come with me, kumbaga. Hanggang dumating ang pandemic. Pero thank you Lord, sa panahon na yun, maganda yung kita namin. Gamit ang second na sasakyan. Ewan ko sino dito nakaalala nung laging gamit ang sasakyan ni Brother Michael, si Alieska, yung Avanza. Yun yung gamit namin sa paghahanap buhay ni Brother Michael. Saka meron kaming lumang motor na yun naman yung ginagamit namin pang service. Kasi ginamit namin yung sasakyan pang service sa madaling araw. Kasi hindi mga namamalagi kami yung service nila. Then pagdating naman ng umaga, nagsusupply kami ng gulay. May mga sinusuplayan kami ng gulay. Napakaganda ng kita namin noon. Pero sa kabila ng magandang kita,
mas lalong lumalakas ang gastos at bisyo, hindi na naman namin naramdaman yung kinikita namin. At sa mga panahon din yun, marami nakakapansin na may kung ano sa leeg ko. Lumalaki daw. Ako natakot sa doktor at check-up. Di ko naman pinansin, total ng mga panahon na yun, busy rin naman kami sa mga racket namin. Hanggang sa dumating yung New Year ng 2021. Nabangga kami ng jeep. Nasira yung ginagamit ng aming sasakyan na panghanap buhay. Para akong pinagsalat ng langit at lupa. Nagbagong taon kami sa ospital. Sorry kay mama, pero wala akong narinig sa kanya. Ang mahalaga lang daw ay safe kami. At baka yun din daw yung sign na ginawa ng Lord na habang wala po ulit kaming racket, magpa-check up muna ako at mag-focus muna sa health ko. Babalik-balik kami sa doktor. Isang damakdak na laboratories hanggang naoperahan ako. Ang resulta po ng biopsy, thyroid cancer. Sabi ng doktor ko, after lang daw akong maoperahan at ma-therapy, mawawala naman din daw agad yun. So naoperahan na nga po ako at nagpagabot. At naniwala po ako na ako'y magaling na. Pero hindi po naging maganda yung resulta ng mga laboratories ko. Aray ko, hindi pa po ako magaling. At ang masakit pa po dito, mas kumalat pa po sa leg ko yung cancer. At need ko ulit po ng second operation. Kasabay ng panghihinang loob, pinilit kong lumapit sa Diyos. At alam ko din na doon din niya ako tinawag. Sa una, nood muna ng OPM, online Sunday service sa J-Coffee, kasi pandemic era pa ng mga time na yun. Next page. Hanggang sa nahikayat ako ng kapatid kong si Brother Reggie, umattend ng Sunday service sa Futapari. Nagpapasalamat ako sa buhay ng kapatid ko dahil sa totoo lang dati. Nung wala pa kami kay Lord, lagi kami nag-aaway ng kapatid ko. Meron po kaming love and hate relationship, pero iba talaga si Lord. Pag siya na yung namumuno sa pamilya namin, at siya yung namumuno sa pamilya namin, at iba talaga siya mag-restore. Nakita ko ang magandang pagbabago na ginawa ni Lord sa kapatid ko. Hindi ko akalain na ang bunso kong kapatid na lagi kong hindi maunawaan dati, ay siya palang maglalapit sa akin kay Lord. Ayan, thank you Lord. So, December 2022, tuluyan na akong na-operahan sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa mga doktor ko, especially sa nanay ko na walang sawang nagpapagamot sa akin. At nung time din na yun, maraming mga kamag-anak at mga kaibigan din na nagbigay sa akin ng tulong, Lord, agad sa mga buhay nila. At syempre kay Michael, na walang sawa nag-aalaga talaga sa akin. After the second operation ko and treatment, syempre, check-up na naman. Sa kasamaang palad, hindi pa din ako okay. So after 1 year, kasi every year kasi yung check-up ko, after 1 year, 2024, check-up ulit, sa kasamaang palad for the third time, hindi pa rin ako okay. Hindi pa rin ako cancer-free. Dumating sa point na nawawalan ako ng pag-asa. Total, nakakilos naman ako, at nakakakuha pa din naman ako ng mga gusto ko, ipapa sa Diyos ko na lang ang lahat. At pinili kong mamuhay na pinagalingan ni Lord. Di pa man nabibigay ang kagalingan ng mga panahon yun, alam ko na darating ang araw, masasagutin din ng Panginoon ang aming panalangin. Pinagpatuloy namin ang buhay. Pero this time, kasama na namin si Lord. Kasi namin ni Michael kung kailan ako nagkasakit at di na kasing lakas ng tulad ng dati. Lalo kami pinabless ni Lord. Lahat ng pinagpe-pray namin racket at work ay binibigay niya. Kung kailan nagkasakit, doon kami nakakuha ng brand new at cash na motor na ginagamit namin sa panghanap buhay. Sa wakas, after 12 years, nung luma at maliit namin motor, napalitan namin. After ng mga ilang months, yung second hand na sasakyan namin na nasira, pinalitan ng Lord ng brand new na sasakyan. Glory to God. Grabe talaga ko din sa Panginoon, no? Hanggang nanumbalik muli ang aming lakas. At nakapag-open kami ng bagong negosyo at doon nabuo si Kalikayin. Brother Soylo, ako po yung may-ari ng Kalikayin. Hindi po si Brother Shena. Hindi po si Shena.
dito si Papa Sawyer. Thank you. At, dati po kasi kapag nagde-negosyo ko, hindi ko talaga tumatagal ng isang taon. Pero ngayon, si Kare-Kare Boy magdadalawang taon na, at ito po ay patuloy na pinapalago ng ating Panginoon. Nahulog ang talon ko. Napayang na ata ako. At ang maganda po doon, dati, hindi namin na-manage yung finances namin, pero ngayon ma-manage na namin. At nagkakaroon na kami ng paunti-unting ipon na hindi naman namin nagagawa noon. Next page. Ang galing nung talaga ng ginagawa ng Lord sa buhay namin, sa kabila ng karamdaman, tuloy-tuloy ang blessing. Sadyang walang pinipiling sitwasyon ng Panginoon namin pag gusto niyo tayong pagpalain. Samantalang dati, mas malakas-lakas ako, mas bata, mas may effort that time, pero parang walang nangyayari. Ngayon, alam ko na kung ano ang kulang. Si Lord po pala. Thank you Lord, naging active ako lalo sa pagsisimba hanggang sa napasali, unti-unti sa women's ministry na dati ayoko talaga. Nakadalo na rin po ulit kami ng unti-unti sa mga iba't ibang gawain. Alam ko na si Lord ang nagbabago ng puso ko. Hanggang isang araw, bigla namin napag-usapan ng women's about sa kasal. Sa totoo lang po, sa tagal po namin ni Brother Michael, 17 years po kami, pero never po kami nakakasal. Kasi kapiguran po namin, namumuhay naman kami na para mag-asawa na. Masaya naman kami kahit hindi kasal. Sabi ko mga dati kay Sis Bel, Sis, ba't ba ako? Sis, ba't ba ako, Sis Bel? Ay, oo daw. Bakit feeling ko na di naman kami nagkakasala kahit di pa kami kasal. Wala akong nararamdamang guilt. Ang sagot lang ni Sis Bel sa akin na walang halong pangungusga. Ipag-pray natin yan, sis. At ang Holy Spirit ang mangungusap sa iyo. May ipon kami, ngunit alam namin hindi sapat para may kasal. Pero alam ko na si Lord na magpo-provide sa mga pangangailangan namin dahil gagawin namin ito para i-glorify siya. Glorify si Lord at alam ko na yun ang nais niya para sa relasyon namin. Ito na namin bumili ng singsing at nagsabi agad kami kay Sis Bel at Pastor, magpapakasal na kami para wala talagang atrasan. At sa tulong ng mga kapatiran natin, sina Sis She, sina Sis Mira, Sis Grace, Sis Mel, si Brother Yang, si Sis Jess, si Lola, si Sis Ruth, at ang aking hipag na si Sis Pat, ay naging posible din ang ceremony namin ni Brother Michael. Di namin namamalayan na unti-unti na palang settle na ang mga suppliers, glory to God. Dati, yung backup namin lalo sa financial namin ay si Mama. Pero this time, si Lord ang ginawa namin backup. Hanggang sa nakasal na kami ni Brother Michael. Alam niyo dati, akala ko, masaya at kontento na kami sa kung anong meron kami. Pero yung mismong araw ng kasal namin, ay masasabi kong ito ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Halos 2 araw po ako hindi nakatulog sa sobrang saya ko. Yung saya na hindi ko talaga makipaliwanag. Alam ko kasi yung joy na yun, na hindi ko maipaliwanag, ay saya na nagagaling sa Panginoon. Hindi lang magulang. At alam ko yung saya na yun ay galing dahil sa pagsunod namin sa Kanya. Doon ko napatunayan na kahit imposibleng bagay ay nagiging posible. Basta ginagawa yung bagay na yun para kay Lord. Sabi na sa Efeso, chapter 3, verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin. Ngayon, mas masaya na kami. Diba? Di ba naiiwasan ang minsan tampuhan, pero mabilis naman namin itong naayos. Ito ay dahil na si Lord na ang center ng relationship namin. At kung dati, maghiwalay kami ng simbahan, ay ngayon ay magkasama na kami sa paglilingkod. At nagkasayo na po siya ng the Spirit, the Holy Spirit, nagkasayo siya ng gano'n. The
The fruit of the Holy Spirit. Dati sa TikTok ko na nakikita yung mga prutas na nagsasalita. Mas OG pala yung the fruit of the Holy Spirit. Parang nagsasalita rin pala mga prutas na. Naisip ko lang ngayon, lahat ng mga gandang nangyari sa buhay ko, ay nangyari habang may sakit ako. Bakit? Sa limang taon kong paglibag lamang sa sakit ko, pero sa loob ng 5 taon din yun, binago ng Diyos ang buhay ko. At doon niya binuhos ang mga blessings na hindi ko pa naranasan kahit kailan. At doon ko na-realize, kaya pala kahit anong sipag namin noon, parang walang nangyayari. Kaya pala hindi kami magkasundo ng pamilya ko, kaya pala parang walang direksyon ang buhay namin ni Brother Michael. Kasi wala si Lord sa gitna ng buhay namin. Kaya pala ako nagkasakit, kasi yung way niya, para makabalik ako sa Kanya. Yung siyang nagbago ng puso ko. Hindi po ako perfecto. Marami po akong dapat baguhin sa akin, pero hindi ko magagawa ang pagbabago yung sa sarili ko. Kaya nagpapatuloy po kaming mananampalataya, sumamba. At kung may isang bagay lang po akong gustong iwan sa inyo ngayon, hindi hadlang ang kahinaan, kasalanan, or kahit sakit para kumilos ang Diyos sa buhay natin. Minsan, doon pa siya mas lalong kumikilos at alam namin sa aming pagsunod sa Kanya, mas marami pa siyang kamangahang-mahang gagawin sa buhay namin ang pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig ng kapatid si Russell K. Cuenca, Gia, at lahat po ng pagpulit at pasasalamat ay galing sa Panginoon natin. Thank you, Lord! Kasi, sorry, nakalimutan ko pala. May isang page pa pala. Nakalimutan ako may next page pa pala. So, bale, isa dito sa mga favorite verse ko ngayon. Bale, si Lord talaga yung sabi to si Jesus Christ. Sabi niya sa Mark chapter 5, verses 34. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Humayo ka na may kapayapaan at gumaling ka na sa iyong karamdaman." Mga kapatid, after 5 years cancer-free na po ako. At alam ko na, yun yung bunga ng pagsunod namin ni Brother Michael. Yun yung gift na binigay sa amin ni Lord. Grabe na natulog mo ako naghintay. Maraming salamat po talaga sa Panginoon. Ang kagalingan ito ay dahil sa Kanya nag-uumako na dinaya sa amin. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus sa Kristo. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 15, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay para mga biyang sa Kanyang ipinarada sa madlabi ng katunayan ng Kanyang pagkatagumpay. Napagtagumpayan na niya ang lahat, ang aking mga kasalanan, ang kadiliman, ang kaaway, kasama ang mga sakit, kasama ang cancer. Mas malaki at makapangyarihan ang Diyos kaysa sa cancer. Amen? Kaya ang aming buhay ngayon inaano namin sa Diyos, maglilingkod, at magpapatuloy kami hanggang wakas. Mga kapatid, patuloy tayong maniwala sa mga pangako niya. Mag-desisyon tayo na sumunod sa kanyang mga kalooban. Parangalan natin ng Diyos sa ating pamumuhay. Pangako niya, hindi na tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Sa lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba, ibinabalik ko sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen! Truly, nothing is impossible with God. Palakpakan naman na ng Diyos sa buhay natin kapatid na si Ciela. Tunay nga, kapag tayo ay mahina, doon mas lalo nakakayang ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord! Amen! Thank you, Lord! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid! God is good! All the time? Amen! Talaga napakabuti ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At pinabati ka po pala namin lahat po
kasama natin ngayon, sa lahat ng first time natin, sa ating mga online viewers, hello po. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala, allow us to introduce ourselves. Ako nga po pala si Sis Novi. Ano po si Brother Ben? Amen. Thank you, Lord. Ang isang privilege po na makapag-share po sa inyo, mga kapatid. Hindi lang po sa harap nyo, kundi sa harap ng ating Panginoon. Patungkol po sa giving. Ayan. Siguro po may ilan po sa inyo na iisip, naku, dumagdag pa si Snowy at si Brother Ken sa pag-i-encourage sa giving. Relax lang po mga kapatid, kasi ganyan din po kami. Noon po yun. Nung wala pa po kami kay Lord, nung nasa mundo pa po kami, ganyan din po yung mindset po namin. Kasi kulang pa po yung understanding ko po pagdating sa tithings, patungkol sa pagbabalik po sa ating Panginoon, yung 10%. Pero ngayon po na tagalangit na po kami. May kingdom mindset na. Tagalangit na po ba tayo mga kapatid? Pakisabi nga sa katabi nyo, tagalangit ka na. Amen! Tagalangit na po tayo mga kapatid. Alam niyo po, madali pong mag-encourage sa totoo lang. Tama? Madali pong magbigay ng advice, lalo na po pag hindi po tayo yung nasa sitwasyon. Halimbawa na po sa love life po natin. Huwag mo na kasi balikan yan. Tingnan mo, hindi ka nga pinupost at minamay day. Di ba? Sino nakaka-relate dito mga kapatid? Ay, yun. At ganoon din po sa word ni Lord mga kapatid. Ang daling sabihin, uy, magpatawad ka na. Pero tayo po mismo hindi nakakapagpatawad sa kapwa. Kaya ganoon din po sa pagbibigay natin mga kapatid. Kung paano po na nakakatayo po kami dito ngayon sa inyong harapan para mag-encourage po sa giving, hindi po kami pwedeng magsalita po dito tungkol sa obedience kung kami po mismo ay hindi rin po nakakasunod sa pagbibigay. Kaya bigyan po namin kayo ng konti lang naman po na patotoo, kumbaga kung paano po nagsimula yung pagiging tapat po namin sa pagbibigay. Simulan ko po sa 2019 pa po ito. Hindi, sandali lang po ito, saglit lang po ito. Ang 2019 po, una ko pong narinig si Sis Bel, sa Jollibee kalinisan pa po yun. Tapos, that time, pinapaikot po yung basket, yung offering po. Tapos, naalala ko po noon, unang nilagay ko po sa sobre ay 5 piso. Yun po yung una ko pong nilagay. Kumakalansing pa po yung 5 piso kasi puro barya po yun. Tapos nahulog pa po sa sahig. So ayun po, ang sabi ko noon, okay na yun. At least nakapagbigay naman ako kay Lord eh. Pero mali po pala yun. Unti-unti po, pinaunawa sa akin ni Lord ang tamang puso sa pagbibigay. Same year po, na nag-work po ako. Kada sahod ko po, ayan, naramdaman ko po yung conviction ng Holy Spirit po na mag-tithes. At nag-obey po ako doon. Kasi po, nakilala ko po ang ating Panginoon. At talagang tinatabi ko po yung 10% po doon para kay Lord. Inuuna ko po siya noong year na yon, noong nagtatrabaho po ako. Kasi naranasan ko po ang pagliligtas ng ating Panginoon. At doon ko nagsimula yung transformation, yung 5 piso, naging 3 digits po. Tapos hanggang naging 4 digits na po yun. Praise the Lord. Hindi dahil lumaki po yung sahod or tumaas po yung posisyon, kundi dahil sa pananampalataya po mas lumaki at dahil naniniwala po tayo na tapat po ang Diyos na pinaglilikuran natin at tumutupad po siya sa ating mga pangako, sa kanyang pangako. At sa grasya po ng Diyos, mga kapatid, naging consistent po ako sa pagbibigay. Pero nung nakilala ko po si Brother Ken, na hindi pa po Kristiyano po noon, yung una din, hindi ko naiintindihan yung tithes eh. Si praise fruit. Alauna, napapayag ako na mag-tithes is Novi. Tapos nung first tithes ko, ilagay yung sobre, dinala niya ako sa bahay nila pastor na ipag-pray yung sobre. Kahit hindi kalakihan, pero after nun, hindi pa rin ako naging consistent sa pagbibigay.
Nung kakasahod ko pa lang, ubos agad ang pera. Kasi mas inuuna ko yung sarili ko. Mas inuuna ko yung sarili ko, lalo pa akong kinakapos. Doon ko na-realize ni Lord sa akin na unahin natin. Huwag mo na unahin ang ating sarili. At hindi si Lord, at dapat unahin natin si Lord. Nagulo ang lahat. Nag-remind ulit ako ni Lord. Nagsimula ulit ako magbigay, ay magtabi sa Kanya kahit minsan mahina ang biyahe. Naging intentional ang at hindi na tira-tira na binibigay ko sa Kanya. At doon ko nakita ang pagbabago, gumaan ang lahat. Naging maayos ang finances at nagkaroon kami ng base. At last year, pinatunayan ni Lord sa ang Kanyang katapatan at binigyan kami ng sasakyan through in divine connection. Doon ko lang naunawaan na hindi halaga. Doon ko na lalong naunawaan, hindi sa halaga ng binibigay, kundi sa puso ng titiwala sa Diyos at sumusunod lagi sa ating Panginoon. Amen. At isa lang po yun, yung sa pagpapala at katapatan ng Diyos sa buhay po namin, yung sasakyan through divine connection po. At naniniwala po kami mga kapatid na ang bawat isa po dito ay naranasan nyo rin po kabutihan at provision ng ating Panginoon. Amen? Amen. Pero mga kapatid, hindi po nagtatapos sa pagpapala lang po ang pagbabalik natin sa Diyos. Minsan po kapag nasagot na po ni Lord yung mga panalangin po natin, doon pa po lalo na sinusubok ang ating faith. Kung iisipin po natin mga kapatid, mabigat po sa kamay, tama po? Mabigat sa bulsa at lalo masigit, mabigat sa kalooban natin. Kasi sa natural na pag-iisip po ng tao, parang tayo po yung nawawala na. Kumbaga kaya madalas parang tira-tira na lang po yung binibigay natin sa ating Panginoon at hindi po natin siya inuuna. So hindi na po, ayan, thank you Lord. Kaya hindi po nagiging fully willing ang puso po kapag may struggle po tayo sa obedience. Pero tandaan natin mga kapatid, si Lord po ay hindi nangangailangan ng pera po natin dahil siya ang source ng lahat. Siya ay sapat, siya ay sagana, siya nga po ay malikha ng langit at lupa. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Maging hininga nga po natin ay nagmula sa Kanya. Kaya hindi po siya nangangailangan ng pera natin. So bakit ba kailangan natin na patuloy na magbigay? Because giving is worship po mga kapatid. Hindi po ito transaction. Hindi po ito yung vending machine na, alam niyo yun, iuhulog, yung sa may coffee, tapos may ibabalik. Hindi po gano'n. Ang giving, everything I have, Lord, everything I have came from you, Lord, and I honor you with it. So kung maalala niyo po mga kapatid, sa kwento po ng yung byuda po sa Luke chapter 21, yung offering po ng widow, yung mayayaman, nagbibigay po sila mula sa sobra binibigay na. Pero yung byuda, binigay niya po ang lahat sa kanya. Kaya hindi po na-impress ang ating Panginoon sa amount mga kapatid. He is moved by surrender. Kasi sa kingdom po ng ating Panginoon, value is not measured in peso but in surrender. Kaya alam mo po mga kapatid, nararanasan natin ngayon ang krisis, yung pagtaas ng presyo, yung mga bilihin, sumabay pa sa init ng panahon, yung gasol, di ba? Kumbaga nararamdaman po natin yung mga kakulangan sa buhay natin. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo makakapagbigay kung hindi po tayo unang binigyan ng ating Panginoon. At hindi po nire-require ng Lord ang giving dahil kinakapos sa ating Panginoon, hindi po. Kundi tinuturuan niya po tayo kung paano pa magtiwala sa Kanya. At malinaw po ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 8, blessing follows obedience. Favor, fruitfulness, provision, kahit may seasons of lack po tayo mga kapatid, ang Lord mismo ang magkukuman sa blessing. Thank you Lord. Gusto po yun mga kapatid? Ang sagot po mga kapatid ay sumunod po tayo sa pagbibigay. Dapat ang pagbibigay po natin ay hindi po tayo napipilitan at may kagalakan. Kasi sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, for God loves a cheerful
giver. Kaya dalangin ko po mga kapatid, magbigay tayo ng may kagalakan at buong pagtitiwala sa Diyos. Dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo magtanim mga kapatid with a joyful and cheerful heart. Itaasa po natin mga kapatid ang ating tithes and offering. Amen. We praise you, Lord Jesus. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka namin. Salamat, Lord, sa mga kaloob na ito. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang aming provider and sustainer, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, na lahat ng aming binibigay, lahat ng aming tinatanim, Panginoon. Ito, Lord, ay ibabalik mo, Panginoon, sa amin. Pagpapalain mo pa kami, Panginoon, ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Ibibless mo, Panginoon, ang kamay, Panginoon, ng mga kapatid ko na patuloy na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Sa gitna, Lord, ng krisis, ikaw ang aming supernatural provision, Panginoon. We declare Deuteronomy 28 blessing over every family coming in and going out. Kaya, Panginoon, gawin mo kaming channel of blessing at lahat na ito, Panginoon. Ang aming puso ay naka-anchor lang sa iyo. Hindi sa provision, kundi sa provider, Panginoon. We give you honor, glory, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning! Good morning! Lord, yan ang araw muli sa ating lahat. Ay, after ko na lang. Pero alam mo, dapat laging good morning. Yan mga ganon. Kasi Sister Isabel, tama? Yan. So, muli po, narito ang Women of Wisdom Ministry na maghahandog sa inyo ng isang napakasayang awit para sa ating Panginoon at siyempre para sa ating lahat. Sabi ng awit 92 verse 14, "For they shall bear fruit in old age, and they shall be fresh and flourishing." Sabi kahit na nga tumatanda ang mga tao sa edad. Pero yung espiritu namin bilang mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa pagiging bata. Kaya nga po, patuloy kaming namumuhay, patuloy kaming gumagalaw, patuloy kaming nagsiserve sa Panginoon ng may kaligayahan. Amen! Thank you, Lord.